sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hilirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Parangalan po natin sa pamagitan ng misang ito, unang-una ang Diyos. Lalo pat ngayong pinararangalan din natin si San Jose bilang manggagawa. Hilingin natin sa Panginoon na magbago ang tingin natin sa ating paggawa, sa ating pagtatrabaho, lalo pat kung ito'y konektado sa kaniyang paglinang at pagpapabuti panglalo sana sa mundong ito. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama natin sa intensyon ang mga OFW. Nagdasal natin sila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa ng tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa katauhan. Pagkaloob mo po pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawaing iyong inatas at makamtan namin ang gantimpala ng iyong pinangako. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, ngayon, lalalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig, at pamahalaan ito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw.
Pinagpala niya ang 7 araw at itinangi. Sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos lakain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isap-kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay namin, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, poon titiisin niya ring lagay, itong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kaniyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kaniya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, si Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ng lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Parami ngayon ng mga taong ayaw na magtrabaho, mga batugan. Yung may palsong katwiran, di bali ng tamad. Wag lang pagod. Ano ba yan? Mga taga-PAL, hindi Philippine Airlines, kundi, sorry palamunin. Ano naman pag nasa bahay? Kahit sa bahay, hindi mo lang maasahan. Pahiga-higa lang, patulog-tulog lang. Pa-Netflix lang. Pa-text-text lang. Ay, may trabaho pala sa bahay yung mga yan. Yun nga lang, tuwing may bagyo lang. Bakit? Kasi nga, patulog-tulog lang, di maasahan. Pabigat. Kaya pag may bagyo, pabigat sa bubungan. Para hindi hanginin yung bubong. Kung hanginin man yung bubong, sama na yung mga yan, mga buwisit na yan. May trabaho naman. Hindi naman pinagbubuti ng trabaho, pukpukin, mantayin, ang sariling palo, sarapaluin. Binabagalan ng trabaho. Hindi binibigay, at least yung dapat ibigay. Kahit hindi na yung kaya nilang ibigay yung dapat na lang na ibigay, hindi maibigay. At yung kaya naman nilang gawing mag-isa, may panantulong sa iba. Bago gumawa, Natulad ng ibang mga nasa tupad dyan,
Mga nagwawalis sa daan ko minsan. Minsan makikita mo 5 sila, binawalis, 2 dahon lang. Naku naman. And of course, we also have those who are giving and doing their best. Kaya lang, bakit pag ganun, pag linggo, lungkot na. Pag Lunes, parang nagkakasakit na. Pag Biyernes, tuwa na. Kasi makapagre-relax na, makapagpapahinga na. Walang iniwan yan sa marami din sa atin na atlat nang magretiro. Hindi pa man. Na para bang isang sumpa na dapat takasan ng pagtatrabaho. Napaka-negatibo ang tingin sa paggawa o pagtatrabaho. Yan nga bang dapat nating maging tingin sa paggawa at pagtatrabaho, lalo na tayo bilang mga Kristiyano? I don't think so. Sapagkat narinig po natin, halimbawa ngayon sa ating unang pagbasa, na tayo nilikha ng Diyos ayon sa wangits niya. Mag-stop muna tayo dito, bago natin ma-miss yung pinakapunto na isa sa mga dahilan o halimbawa ng ating pagiging kawangis ng Diyos ay ang ating pagtatrabaho, paggawa, sapagkat ang Diyos mismo ay nagtrabaho, gumawa. At hanggang ngayon, gumagawa, nagtatrabaho ang Diyos. Anong sabi ni Jesus? Ang Ama ay patuloy sa paggawa, kaya ako rin ay patuloy sa paggawa. Kaya naman dito sa ating unang pagbasa, napansin natin, matapos tayo likhain ng Diyos ayon sa kanyang wangis, pinagtrabaho na niya agad ang tao. Pinamahala niya sa mundong ito. At yun ay nangyari bago pa man magkasala ang tao. Kaya, ang paggawa o pagtatrabaho ay hindi isang sumpa dahil sa pagkakasala o epekto ng pagkakasala. Sapagkat bago pa man magkasala ang unang tao, pinagtrabaho na ng Diyos ang tao. Mabuti ang paggawa, mabuti ang pagtatrabaho. At kahit papano'y namantsahan ng pagkakasala ng tao ito, namantsahan ng hirap, namantsahan ng sakit, namantsahan ng sakripisyo, nananatiling mabuti ang paggawa o pagtatrabaho dahil ang Diyos mismo ay gumagawa at nagtatrabaho at dahil ang Diyos mismo ang nagtatag sa atin ito na tayo gumawa o tayo magtrabaho. Tingnan po ninyo, yung sistema ng katawan natin, ang mga matatanda, lalong-lalo na yung mga matatanda na sanay sa paggawa. Tanggalan mo ng gawain yan, hihina. At may mga kakilala din naman tayong tamad na nagkakasakit agad. Sapagkat bahagi ng paggawa at pagtatrabaho, bahagi yan ng ating pagkatao. Hindi lamang na dahil sa ang katawan natin ay dapat na natatagtag o nag-exercise, hindi lamang dyan. Kundi dahil ang buhay natin ay kakaroon dapat ng kahulugan. At mararanasan natin ang kahulugan na yan sa pamamagitan ng paggawa, lalong-lalo na kung maikukonekta natin ang paggawa natin sa patuloy na paggawa ng Diyos para sa kaligtasan natin, ng kapwa natin at ang mundo, lipunan ng ginagalawan natin. Aminin ko sa inyo na may mga pagkakataong papagod ako sa mga ginagawa ko sa ministeryo ito. Pero alam po ninyo, sa tuwing marirealize ko at malalaman ko na nakatutulong ako sa pananampalataya ng tao, gumagaan talaga yung loob ko. Kasi nga nakikita ko yung koneksyon na ginagawa ko sa ginagawa ng Diyos ngayon sa mundong ito. Kamakailan din naman ay nakausap ko yung isa sa mga administrators ng mga pages natin sa Facebook at sa YouTube na nagtatrabaho sa Australia. Ang sabi niya, Father, iyak ako ng iyak habang ako yung nagdadrive papunta sa work ko. Kasi na-realize ko, lately, I've been giving my 101% sa lahat ng mga concerns ko, but not to God. Sabi pa niya, pakita nga natin. Namimiss ko yung mga panahong nagbabasa ako comments ng mga taong nagbago buhay dahil sa mga inspiring videos niyo po na ina-upload natin sa Facebook. Namimiss ko po yung mga panahong nakikita ko mga ngiti ng mga street children na pinapakain ko. Yun po talaga ang mga bagay na nagpapasaya sa akin. Puro ako kuha extra shifts kasi may mga bayarin without realizing na slowly naubos na po ako. I'm sorry, Father, kung napapabayaan ko na FB page ninyo. May 2 days off po ako this week. Gagamitin ko naman. So, hindi sapat na nagtatrabaho tayo eh. Kasi madidrain talaga tayo kung hindi natin makikita ang connection nito sa ginagawa na pagliligtas ng Panginoon ngayon sa mundong ito. Hindi lang sa mundo in general, kundi sa mundong ginagalawa natin, lalo na sa pamilya natin. Kung hindi natin ito na ikokonekta sa Panginoon natin, kung hindi natin na ikokonekta ang pamilya natin sa Panginoon natin, o ang ginagawa natin sa Panginoon natin. Sakto naman habang ginagawa ko po yung sermon na ito ay naisip kong mag-gym. Kasi tagal ko hindi nakapag-gym at nung isang araw,
Naparami ko ng kinain. Kaya lang, ginagawa ko nga po yung sermon na ito. Sabi ko, kapag tinigilan ko ito, baka hindi na mabagalik yung inspirasyon, baka hindi ko na matapos yung sermon ko. Namili na ako, madali kong pinili, tapusin ko yung sermon ko. And true enough, sapagkat pagkatapos ko, masarap yung pakiramdam ko, na sigurado ko na mas fulfilling kaysa kung nag-gym ako. Sapagkat, ano ba naman yung mag-miss ako ng isang gym? Para lang na din naman sa akin yun. Kung mag-miss ako ng makabuluhan sermon, hindi naman para sa akin lang yun. Maraming makikinabang nun sa tulong ng Panginoon. And so, it's not enough that we work, even if we are doing and giving our best. We must connect this with the works of God through Jesus para maging masaya tayo at fulfilled. Ngayon po ay baka isipin nyo na hindi naman kayo involved or taong simbahan. Kaya malabo nyo itong maranasan. Kaya nga po natin ngayon pinaparangalan at pinagdiriwang sa San Jose bilang manggagawa na sabi nga po sa Ebanghelyo ay isang karpintero. Para maunawaan po natin na kahit anong paggawa o pagtatrabaho nating marangal, ay pwede nating maikonekta sa gawain at mga plano ng ating poong may kapal. Halimbawa, yung gawain at plano niya na iahon sa kahirapan ng ating pamilya. Halimbawa, yung gawain o plano niya na makatulong din tayo sa iba. Halimbawa, yung gawain o plano niya na ayusin sa pamamagitan na din natin at ng mga taong iba pa, ang mundo na ginagalawan o ang lipunan at least na ginagalawan natin. Lalo pat kung dahil sa ating mga mabuting gawa, ay mapupurihan ng Diyos ng mga tao. Hindi ba't yun naman ang sabi niya bilang mission natin sa Matthew 5:16, "Let your light shine before men so that they may see your good works and that they may glorify your Father in heaven." Doon lamang po kasi nagkakaroon ng kabuluhan ng paggawa o pagtatrabaho na ginagawa natin kung ito'y naikokonekta natin sa paggawa ng Panginoon natin, sa mga plano ng Panginoon natin. Sa gayon, hindi man natin ma-enjoy ang trabaho natin, ay makikitahan naman natin doon ng kahulugan or meaning. Mapagod man tayo, ay mamamahinga lang tayo, pero magtatrabaho, gagawa na naman tayo. At hindi man po natin matapos ang ating mga gawain o ang ating mga plano, ay hindi tayo kakabahan masyado o hindi tayo mag-aalalang masyado when we realize that manggagawa lang tayo ng Diyos. Siya talaga ang may proyekto o plano. Kaya't kung ano man ang hindi natin matapos, even if we've done our best, siya ang tatapos. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ako'y matutulungan niya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samukha. Sapagkat mahal niya ako at tinutupad ko lang naman ang Kaniyang gusto. Alam kong diringgin ng Diyos ang samukha. Siya ang nagtanim ng mga pangarap sa puso ko. Siya ang dahilan kung bakit in the first place ako ay nagsisikap at nagtatrabaho. Kung ako'y magtatapat, pero hindi ko aangkinin ang mga planong ito, Kanya ito. Kaya siya ang magbibigay ng katuparan ito. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samukha. Dikit natin ang ating mga mata. Panginoon, salamat sa mga magandang bagay na itinanim mo sa puso ko. Yung mga magagandang hangarin ko na maiayos ang buhay ng mga taong mahalaga sa buhay ko. Gayon din ang makatulong sa ibang tao. Ang pagnanais ko na maging instrumento ng iyong pagmamahal sa lipunang ginagalawan ko, sa pinag-aaralan ko, pinagtatrabahuan ko, sa pinapasukan kong trabaho. Pero sana, Panginoon, ay palakasin mo po ang loob ko na hindi ko masyadong
seryosohin ang mga bagay-bagay. Halimbawa, kung hindi pa nagkakaroon ng magandang resulta ang aking mga ginagawa, sapagkat alam ko na hindi mo sasayangin ang lahat ng ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Napapagod ka lang, kapatid. Pahinga lang ang kailangan niya. Pero mamamahinga ka at lalaban na naman. Sapagkat hindi negatibo, positibo ang kahulugan ng trabaho. Mayroong magandang mangyayari sa iyo, lalo pat ito'y kakonektado ng plano ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ng mga taong pinagkatiwala niya sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, huwag kang magtaka kung bakit ikaw na lamang ang laging dumidiskarte o nagbibigay. Yan naman ay dahil may mga biyaya ang Diyos sa iyong binibigay. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ikaw ang instrumento ng Panginoon para maging maayos ang pamilya mo at ang buhay ng iba. Kang mawawala ng pag-asa dahil sapat ang grasya na ibibigay niya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming nag-aalay sa gisag ng alak at tinapay. Masmasan mo kasama ang aming alay. Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming nag-aalay sa gisag ng alak at tinapay. Masmasan mo kasama ang aming buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmula ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihahain ngayon sa San Jose ay ginugunitaan namin. Para mo ng awang pagbigyan ng aming kahilingan, kami naway itaguyod at tulungan ng mga handog na aming niyalay. Asama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong si San Jose, bilang manggagawa ay aming pinararangalan. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahali, San Joseng maasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila, si San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't
Sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya din naman ang matapos ng hapunan, nawa kaniyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Dennis na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo po si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y bininyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang panayang mga kapatid ng ahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at tahimik nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumawa. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tuhayin mo ang aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Spirit. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama. Bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Upang purihin siya. Upang purihin siya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban, ayon sa halimbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Heso Kristo, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na malayo at marami ang natutulungan. Kaya marami pong salamat. Bahala na po ang Panginoon sa inyo. Ngayon po ay patuloy tayo sa paggawa ng mga chapels para sa mga kababayan natin na kinakailangang matulungan habang pinapaayos din po natin ang labas ng ating simbahan, ng ating patio. Marami pong salamat sa mga suporta ninyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, here's the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at last and then. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Your tears sip in our minds and hearts as once they fell at last and lay.